So, good morning again, engineering buddies. So, here we go again to the last problem of motion-related problems. So, let's solve the problem na agad. Last time pala guys, baka nalito kayo dun sa pagkuha ko nito. Saan ba yung problem natin? Ito, no? Kung paano napalabas to. So, ganito lang siya ulit, mali ito. May kulang ako nalagay. Pero ganito na lang siya. Suppose na ito, di ba? Di ba magiging ano siya, yung 2D, d plus d is 2d all over. So, di ba, kunin na natin yung common factor nitong 5 and 2. So, 10. 10 divided by 5 is 2 times d is 2d. So, 10 divided by 2 is 5 times d. So, plus 5d. So, magiging 2d all over 7d ng over 10. Tapos, kapag yakit mo yung 10, magiging 20d na siya over 7d. Maka-cancel si 7. So, 20 over 7, lalabas nung 2.86. Okay? Sige. Last problem. A boat going across a lake 8 km wide proceeds 2 kilometers at a certain speed and then completes that trip at a speed 1/2 km per hour faster. By doing this, the boat arrives 10 minutes earlier than if the original speed had been maintained. Find the original speed of the boat. Sige. Meron ba tayong boat dito? Sige. Sabihin na natin to boat to guys ha. Para lang may representation tayo. Boat na lang yan. Wala rin boat yan. Yan. Copy natin. Copy. Okay. Boat yan guys ha. Boat yan. Okay. So pag ganun kunwari yung flow niya, para lang may representation tayo guys ha. So pag ganito yung flow niya, pag ganyan yung flow ng tubig. Okay. So doon siya papunta sa to the right. So sabihin natin meron tayong points A, B, and C. Okay. So about cross a 8 kilometer wide. So yung distance from A to C, alam na natin agad na siya ay 8 kilometers. Okay. So from A to B daw, nag-proceed siya ng certain speed, 2 kilometers. Meron siyang speed dyan. So let's say na V. So yung V na to, siya yung original speed ng ng boat natin. So nag-maintain siya ng constant speed from A to B, yung distance is 2 kilometers. Bale dito, may 6 kilometers ka, di ba? Kaso dito, bumili siya ng kalahati. So, magiging V plus 1/2. So, bumili siya ng kalahating kilometro eh. Okay? Next, palitin na natin guys. Ngayon, yung time ni AC ay equal siya syempre sa time ni AB plus time ni BC. Okay? And then, alam natin, yung sa time ni AB, di ba, S is equal to distance over time. Time is equal to distance over speed. So, yung time ni AB, so distance AB is 2 over B plus time ni BC is 6 over V plus 0.5 is equal to time AC. Okay, gets ba guys? Okay. Ngayon, may isa pa tayong senaryo. By doing this, the boat arrives 10 minutes earlier than if the original speed had been maintained. Okay. So, ang original speed kasi niya, let's say, time original, sulat. So, ganito na lang siya. Let's say na yung time original na AC prime,
So, yung time AC prime, guys, yung original. Di ba, original, ano lang naman talaga niya, is 8 over V. So, yan lang naman talaga ang original niya eh. Di ba? Ngayon, since napabilis siya, yung time ni AC na present, ispasan mo ng 10 minutes. 10 over 16 na natin para maging hours siya. Is equal to time original. Okay? Ulitin natin, guys, ha. Diba ang original time lang naman talaga is distance original over speed original. Ano ba yung distance original? Diba 8 kilometers yung distance talaga from A to C. Tapos tong V, which is the original speed. Okay? Ngayon, since napaaga ka ng 10 minutes, bali yung time mo na present, plusan mo siya ng 10 minutes kasi napaaga siya, is equal siya sa time original. Ang ginagawa dyan, dito sila naglalagay ng 10 minutes, tas minus. So, pareho lang din naman ang concept yan. Pag transpose mo, magiging plus 10 minutes. Okay? Kung saan nyo mas naiintindihan, kung saan kayo mas komportable. So, pag in-equate natin to, guys, di ba ang time AC is 2 over V plus 6 over V plus 0.5 plus 10 over 60 is equal to 8 over V. So, makakuha tayo ngayon ng original speed na V. Pwede na tayo shift solve na lang gamit yung calculator natin. Pag dumating na tayo sa dynamics, guys, mas tuturuan ko po kayo thoroughly kung kailan ba kayo, saan kunwari merong sasakyan na mas 10 minutes earlier. So, makikita natin kung saan nyo ba talaga kung plus ba siya o minus. Pero, ako mas nadalian na kapag may napaaga siya ng doon ka na magdagdag sa mismong preset, 10 over yan. Disregard na natin tong negative 9 halves. So, wala naman tayo negative speed. So, dun tayo sa 4. And 4, guys. So, 4 kph. Ito siya, letter B. Ulitin natin, guys, just to recall. Meron tayong barko. Boat to, Boat. 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 And then, ang flow ng water niya is to the right. Ito siya, to the right. Ang total distance niya travel is 8 km. Kasi yun yung parang, nung lake. And then, kaya ako nag-points A, B, C, and C kasi may dalawang senaryo. Meron siya, nag-proceed siya ng 2 kilometers at a certain speed. And then, nakakompleto na yung trip, which is the natitirang trip is 6 kilometers na mas bubilis ng 1/2 kilometers per hour. So, nag-equate tayo ng time ni AC is equal to time ni AB, which is itong dalawang points na to, plus time ni BC, which is ito, nakuha siya saan? Dito. Nag-derive lang tayo. Okay? Pangalawang senaryo, meron tayong sinabi, dahil napabilis nga siya, naka-arrive siya ng 10 minutes maaga kaysa sa original. Ano ba yung original speed niya? Diba ito lang? 8 over V. So, since napaaga siya ng equate natin, time na present
plus 10 minutes, so kinonvert lang natin sa oras, kaya naging 10 over 60 hours is equal to time original. So nag-come up tayo sa equation na to, and then shift solve, pinaka-come up tayo sa sagot na yan. Okay? Ito lang ang gagamitin yung formula, guys, and then tandaan nyo lang lagi ito. Itong dalawa na to. Ayan. Sige. So that concludes our engineering tutorials about motion problems, no? So meron pa tayong para makatapos na tayo. Then pagkatapos natin ng topics in algebra, proceed na tayo sa trigonometry again. Kasi nakapagsalo tayo dati ng trigo. I-send ko na lang yung link sa sa description box para mabalikan nyo. So anyway, for more engineering videos, please like and subscribe and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. Okay? So ayan, padayon engineers.